Magandang hapon po. Hindi na nakapalag sa pulisya ang lalaking scammer umano at nagpapanggap na broker ng petroleum products mula sa ibang bansa. Ang mailap na suspect na ilang taon na nagtago, milyong-milyong piso raw ang natangay mula sa mga biktima. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagbukas ng pinto sa condo unit na ito sa Quezon City, agad sinunggaban ang kanilang target. Mga pulis kami na NCRPO sa ARSOG. Ngayon, ikaw ay aming inaaresto sa sala mong istapa. Arestado ang 37 anyos sa suspect sa kasong estafa at bouncing check law na sa kabila ng mga warat at pagtugis ng mga law enforcement group ay ilang taon ding nakapagtago. Tumambad sa mga operatiba ang ginagawang presentation ng suspect na hinihinalang gagamitin sa kanyang susunod na bibiktimahin. Ang pakilala niya is parang broker siya. May connection siya sa mga nagpaparating ng petroleum product from Singapore and Malaysia. May front pa siya na magkakaroon ng memorandum of understanding. Then only to find out na wala talagang effort, walang brokerage na nangyayari, walang dumarating talaga. Milyong-milyong piso na raw ang natangay ng suspect. Naging susi raw ang impormasyong ibinigay ng isang informante para matukoy ang kinaroroonan ng suspect. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang suspect na nakapit ngayon sa Camp Bagong Diwa. Payo ng NCRPO sa iba pang naging biktima ng modus ng suspect na dumulog sa kanila para maghain ng reklamo. Paalala ng NCRPO para di mabiktima ng ganitong scam. Marami namang way to verify if they mention a certain company. Pwede mo rin i-check sa SEC natin kung registered itong mga kumpanya na to. At hindi tayo basta-basta magtiwala, lalo na kung malalaking halaga yung ating i-invest. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Political harassment. Yan po ang tingin ni Vice President Sara Duterte sa pagdawit sa kanyang kapatid at asawa sa pagpupuslit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu noong 2018. Nauna nang itinanggi ni na Congressman Paulo Duterte at Second Gentleman Attorney Mans Carpio ang akusasyon. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Si Pulong, si Mans. Sa pagdawit ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, kina Representative Paulo Duterte at Attorney Mans Carpio sa pagpupuslit umano ng 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. Sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi raw siya makakapagbigay ng pahayag sa ngalan ng kapatid at hinayaan niya raw magsalita kaugnay nito ang Second Gentleman. Pero ayon sa Vice Presidente, political harassment ito. Hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita nyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Sinagot din ng bise ang datos ng Department of Budget and Management na kabilang ang Office of the Vice President sa mga ahensyang may mababang budget utilization rates as of June 2024. Ang alam ko ang lowest is the House of Representatives. Sila yung lowest utilization rate. So, sila siguro muna yung unang-una magpresenta ng kanilang catch-up plan. Sa mga nakalipas na araw, umugong ang usap-usapan ng umano'y impeachment laban kay VP Sara matapos sabihin ni Roque sa isang video na naka-upload sa social media na may maghahain-anya ng impeachment laban sa bise. Sabi ng bise, inaasahan na niya ito. Expected na natin yan dahil mainit nga ang politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko, sana ay hindi madala ang ating mga kababayan sa ingay ng politika, kung hindi dapat tutukan talaga natin yung totoong problema ng ating bayan. Handa rin daw ang bise na sumailalim sa hair follicle drug test na ipinanukala ng kapatid na si Congressman Pulong na gawing mandatory para sa mga opisyal ng gobyerno. Nais daw niyang makasabay sa drug test ang mga kapatid na sina Representative Pulong at Davao City Mayor Baste Duterte. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha
may third party na kukuha ng kanilang sample, tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Ngayong araw, nanguna si VP Sara sa book donation activity sa Davao City Library and Information Center. Binasahan din niya ng kwentong pinamagatang isang kaibigan ang nasa 30 mga bata mula sa iba't ibang orphanage sa Davao City. Para sa GMA Integrated News, Jill Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Matapos ang ilang linggong rollback, asahan ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, posible mahigit pisong dagdag singil sa kada litro ng diesel at hanggang piso naman sa gasolina. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na isa sa mga dahilan ng taas presyo ang lumalalang tensyon sa Middle East dahil sa posibleng pagganti ng bansang Iran. 3 weekend muna sarado ang buong LRT Line 1. Paghanda po ito sa pagbubukas ng Phase 1 ng LRT 1 Cavite Extension na itataon po sa Vermonts. Pero may mga pasaherong hindi raw alam ang anunsyo. Nakatutok si Bam Alegre. Nakababa ang steel barrier at may mga nakapaskil na abiso sa LRT Monumento Station kaninang alas 6 ng umaga. Simula ngayong Sabado, sarado ang buong LRT Line 1 ng 3 weekends para paghandaan ang pagbubukas ng LRT 1 Cavite Extension Phase 1 sa last quarter ng taon. Dito dudugtong ang Cavite Extension Project sa LRT Baclaran. Ayon sa pamunuan ng Light Railway Manila Corporation, tututukan nila ang integration ng signaling system ng bagong linya mula yan sa Redemptorist Asiana Station sa may Baclaran hanggang sa Dr. Santos Station sa may Sucat, Parañaque. Sa Hilpuyat Station sa Pasay, may mga pasaherong nadismaya. Nagulat talaga ako nung nakita ko na sarado. Kasi nag-work po ako sa call center and pauwi pa lang ako and pagod na. Masama loob ko, bigat pa naman ang dala ko. Kasi dyan ako dire-diretso eh. Umaaray rin ang ilan nagtitinda sa labas ng train stations tuwing weekend. Apektado rin ako eh. 2 araw, gutom ako eh. Kapag natapos ang LRT 1 Cavite Extension Phase 1, iikli ang oras ng biyahe ng daan-daang libong pasahero. So tingin ko mas okay sa mga taga Cavite na may extend yung LRT. Payo ng Light Rail Manila Corporation sa mga commuter, humanap muna ng mga alternatibong public transportation at ruta. Sa ating pong mga commuters, unang-una po umihingi kami ng paumanhin sa naging temporary inconvenience. So rest assured na yung ginagawa po namin ito ay para sa mas long-term na convenience para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Pagka-overtake ng bus na ito sa Lima, Peru, nawalan ito ng kontrol saka inararo ang mga sinusundan nitong sasakyan. Tumagilid pa ang bus dahil sa tindi ng pagkakabangga. 10 taong sugatan at isinugod sa pinakamalapit na health center. Ayon sa local media, mabilis ang takbo ng bus bago ito nadisgrasya. Pero sinabi ng driver nito na nawalan siya ng preno. Kasabay ng epekto ng African swine fever sa mga baboy sa ilang lalawigan sa bansa, ang pagtaas ng presyo ng ilang alternatibong protina na itlog at manok. Nakatutok si Bernadette Reyes. Masinsin ang pag-inspeksyon sa anti-ASF checkpoints sa exit at entry points ng Cagayan Valley Region matapos madetect ang ASF sa Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya. Sa Naga, pahirapan din ang pag-ubos sa mga kinakatay na baboy dahil sa aktibong kaso ng ASF sa ilang lugar sa Camarines Sur. Mula nang tamaan ng African swine fever ang Batangas, ang pork vendor sa Litex Market, Quezon City na si Federito sa ibang probinsya na kumukuha ng mga panindang baboy kahit mahal. Sa kukuha kang may sakit, mamaya apektado pa tayo dito, apektado na nga sa tumal eh. Dahil matumal, binabanan ni Federito at ibang retailer ang presyo ng baboy. Sa monitoring ng Department of Agriculture, bumaba na ang presyo ng baboy. Noong pumasok ang buwan, nasa 340 pesos ang kada kilo ng liempo. Pero ngayon, nasa 305 pesos na lang. Bumaba na rin ng 10 piso ang kada kilo ng kasim. Pero si Belinda, iwas muna sa baboy. No choice but chicken or beef. Kasi nga, yung health ng family mo at stake sa pork. So iwas muna. Kung nagmura ang baboy, ang manok at itlog, tumaas ang presyo. Sa pwestong ito sa Marikina Public Market, hanggang 250 pesos ang presyo ng manok. Tumaas po talaga kumpara po nung nakaraang buwan.
220 po sa buo, 240 po ang choice cut namin, hanggang 250 po. Ayon sa DA, walang dapat ipag-alala sa pagkain ng baboy dahil tinitiyak nilang hindi makakarating sa mga pamilihan ang mga nagkakasakit na baboy. Yung galing sa north, hindi pupunta sa south. Yung south, hindi pupunta ng north. Mahigpit ng NMIS, kapag tumaan ka doon, meron kang tatak ng NMIS at sigurado ang ating mga consumer na ito'y malinis at walang sakit itong mga karne ito. Ayon sa DA, mula 2019, umabot na sa 50% ng populasyon ng baboy ang nalimas dahil sa ASF. Pero pinopondohan ng repopulation kung saan namamahagi ang pamahalaan ng mga inahing baboy. May nakalaan na 2 bilyon para sa repopulation na ngayon ay gumugulong na. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, hangin habagat pa rin ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Magdadala po yan ng maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa extreme northern Luzon, partikular sa Batanes at Babuyan Islands. Localized thunderstorms ang magpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Luzon bukas, lalo na sa hapon. Kalat-kalat na ulan ang mararanasan sa Visayas at Mindanao, pero bahagyang hihina pagsapit ng gabi. May chance rin ng ulan sa Metro Manila. Walang panid pa rin ang hidwaan sa Southern Lebanon. Pinuntirya ng Israel ang mga sinasabing kuta o taguan ng armas ng Hezbollah, grupong kaalyado ng Hamas sa Palestine. Sa panibagong airstrike ng Israel, nasa 10 na ang patay habang 5 ang sugatan. Pero ayon sa Lebanese Health Ministry, nadamay ang ilang sibilyan. Tumaas ang tensyon doon nang may 12 batang nasawi sa Golan Heights na okupado ng Israel dahil sa rocket attack na sinisisi sa Hezbollah. Ang Philippine Embassy sa Lebanon naglabas ng evacuation notice o abiso sa mga Pinoy na agad lumikas habang bukas pa ang mga paliparan. Kung hindi raw makakaalis, lumipat na sa mas ligtas na lugar. Matapos ang paglaban sa Paris Olympics, may mas malaking misyon sina Pinay gymnast Aliyah Finnegan at Emma Malabuyo. Balik training camp na sila para hubugin ang kabataang naghahangad ding maging mahuhusay na atleta. Nakatutok si JP Soriano. Matapos sumabak sa Women's Artistics Gymnastics sa 2024 Paris Olympics, naging abala naman sa pagtuturo sa mga kabataang gymnast ang Olympians na sina Aliyah Finnegan at Emma Malabuyo sa training camp ng Gymnastics Association of the Philippines sa Intramuros, Maynila. Ibinahagi nila ang kanilang world-class gymnastics techniques. Parte rin ito ng advokasya nina Aliyah at Emma na makatulong sa paghubog ng next generation gymnast ng Pilipinas. It's something special and true to our hearts that we want to give back, and we've had such an amazing time here. Marami sa mga lumahok sa gymnastics clinic matagal nang nagsasanay at ang ilan lumalaban na rin gaya sa palarong pambansa. It's like a really big opportunity and I'm really grateful for it. Thank you for teaching us. Lumahok din sa training ang youngest sister ni Carlos Yulo na si Eliza na isa raw sa mga tinatarget i-train ng Gymnastics Association of the Philippines para sa 2028 Los Angeles Olympics. She's young and she's doing very well. So these are we have a lot of grassroots now. Congrats kuya, ingat ka palagi. Pagkatapos ng gymnastics clinic, namigay sina Aliyah at Emma ng gymnastics leotard sa mga kabataang nagsanay. Sa Lunes, inaasahang makikita-kita sina Emma, Aliyah at double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Habang nagtatalumpati sa Parliament Sir Tekie ang isang mambabatas oposisyon, sinugod at sinampal siya ng mambabatas mula sa ruling party. Nang hindi sila maawat, sumugod ang iba pang mambabatas at sumiklab ang rambulan. May mga talsik ng dugo sa sahig mula sa babaeng mambabatas sa nadamay sa sakitan. Nang humupa ang gulo, nagdeklara ng 45-minute recess. Sumiklab ang gulo ng himukin ng nagsalitang mambabatas na padaluhin sa sesyon ang kasamahan niya na nakakulong dahil sa akusasyon ng pagpapabagsak sa gobyerno.
Pinatalsik kasi siya ng Parliament dahil sa kaso pero binaligtad ito ng Constitutional Court. Nagkasunog sa isang gusali ng Metropolitan Medical Center sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang apoy sa ikapitong palapag ng lumang gusali ng ospital. Mahigit 50 pasyente ang inilikas. Ang isa sa mga fire volunteer na hirapang huminga habang rumeresponde sa sunog na tumagal ng mahigit 2 oras. Abot sa 30,000 piso ang danyos ng sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Parang nasa alapaap ang pakiramdam ng nakilala naming plane spotter o yung ang hilig ay mag-abang ng mga eroplano para kuhanan ito ng litrato o video. Nasaksihan niya raw kasi kamakailan ang paglapag dito sa Maynila ng pinakamalaking pampasahero eroplano sa buong mundo. Abot langit ang saya ni Lance sa tuwing nakakakita raw siya ng mga eroplano. Mula bata po ako, nakailigan ko po yung mga eroplano. Kaya ang hilig niya ngayon, plane spotting. Pag-aabang ng mga eroplano, kinukuhanan po namin ng mga video yung mga eroplano na bihira lang po pumunta dito sa Pilipinas. Minsan po, pagdating ng eroplano, naghihintay kami ng 4 to 6 hours. Yung excitement po namin, sobra po. At parang nasa alapaap daw si Lance nang naispatan daw niya kamakailan na lumanding dito sa Metro Manila ang tinuturing na pinakamalaking passenger plane sa buong mundo. Ang Airbus 380 na ino-operate ng isang international airline. Bihira lang po dito sa Pilipinas. Hindi po sila nag-accommodate ng passenger flight dito sa Philippines. For maintenance lamang po. Gaano nga ba kalaki ang eroplanong A380? Kuya Kim, ano na? Ang Airbus A380 ang pinakamalaking pampasaherong eroplano sa buong mundo. Ito'y dinevelop ng European Multinational Aerospace Corporation na Airbus. May haba itong 72.7 meters, wingspan na 79.8 meters at kabuuang taas na 24.1 meters. Ang Airbus din ay mayroong 2 floors, kaya magsakay ng 555 passengers sa 3 class, first class, business class at economy class. Kung economy configuration ng Airbus, maaaring magsakay ito ng mahigit 815 pasahero. Mas lalo siguro magte-take off ang interes ni Lance kung makita niya ang pinakamalaking eroplano sa kasaysayan. Kaso nasira na ito dito lang 2022. Ang pinakamalaking eroplano sa buong mundo ay ang Antonov AN-225 Maria. May haba itong 84 meters at taas na 18.2 meters. Ang wingspan naman ito na 88.4 meters, ang pinakamalaki sa anumang eroplanong nabuo. Ang AN-225 ay dinisenyo noong 1980 sa Soviet Union upang magdala at magkarga ng napakabigat na bahagi ng mga spacecraft na hindi kayang gawin ng ibang eroplano. Nasira ito noong lang 2022 bunsod ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pinagpapala raw ang mga nagpapala, gaya po ng nakaipon na mabarya na sa dami, kailangan pang palain. Saan kaya niya yan ipinundar? Alamin sa pagtutok ni Nico Wahe. Sabi nga nila, kapag may isinuksok, may madudukot. Pero si Rolly Priego, hindi lang basta may nadukot, may napala pa. Ginamitan ko na ito. Literal niya kasing pinala ang mga baryang inimpok sa isang laundry basket. Paglilinaw niya, hindi ito matagalang pag-iipon. 2 buwan lang niya itong kita mula sa PisoNet o yung mga computer na hinuhulugan ng piso para makapag-internet at iba pa mga vendo machine. Ang bayad nila, mga barya. Kaya yung sa akin, naipon ang naipon. Kasama rin ang mga kita niya mula sa sariling computer shops. Sa rami ng barya, nangailangan din siya ng makatutulong para bilangin lahat. Umabot ito sa mahigit 120,000 pesos na pinandagdag niya sa pambili ng utility van. Naisipan ko na kailangan ko ng pan-deliver na sasakyan. So, naisipan ko rin na ipapapalit ko na itong mga barya para makabili na ako ng sasakyan. Which is, andito ako ngayon, nagdi-deliver dito sa Nueva Ecija. Dagdag ni Rolly, 2nd beses na itong nagamit niya ang mga inipong barya para makabili ng sasakyan.
Dati nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi hinihikayat ang pag-hoard o pagtatago ng malaking halaga ng barya dahil makaapekto sa sirkulasyon ng salapi. Alam naman daw yan ni Rolly, kaya agad din daw niya itong ibinibili. Pero iba pa rin daw ang napapala kung ugali na ang pag-iimpok. Dahil sa baryang pinagsama-sama, kahit sino, masasabing pinagpala. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Bago sakupin ng karakter ni Dennis Trillo ang Pulang Araw, may ibang laban munang hinarap ang cast na baka pati sa inyo ay magpatakam. Kung anong Pinoy dish ang nanaig, adobo ba o sinigang? Watch this. Lalanding na sa linggong ito ang pinakamabagsik na kalaban sa hit GMA Prime series na Pulang Araw. Siya ang Japanese colonel na si Yuta Saito, played by Kapuso Drama King Dennis Trillo. Panahon na upang linisin ang lahat ng dumi at kaburukan na dinara ng Amerika dito sa bayan na ito. Enoeka! Banzai! Banzai! Ito ang kanyang kauna-unahang major kontrabida role na magpapahirap kina Adelina, Teresita, Hiroshi at Eduardo. Ayon kay Dennis, may translator at historian sa set para mas maging angkop ang kanyang pagninihongo. Enoeka! Banzai! Banzai! Pero time out muna sa mga maiinit na scenes for a quick icebreaker. Tinanong namin ang cast ng Pulang Araw kung anong bet nilang maasim na ulam. Sa inilabas na listahan na 100 best soups in the world ng online gastronomic database na Taste Atlas. Number 17 ang sinigang, habang top 38 naman ang sinigang na baboy. Pero syempre, di pa patalo ang adobo na nasa top 100 pork dishes in the world. Team adobo o team sinigang ka ba? Sinigang. Halong hira. Team sinigang ako eh. Pero masarap talaga yung adobo. Sige na nga, adobo na lang. Hindi napapanis yan eh. Sinigang? Oo, kasi meron akong fondest childhood memory nung buhay pa yung mom ko eh. Yung isang facet ng love na ipinapakita niya sa akin is through food, which is yung sinigang. Siyempre akong gusto yan, pero siguro doon tayo sa mas healthy, team sinigang. Ay, nako, pinagsasabay ko kasi yan. Yung ilalagyan mo ng sarsa yung kanin ng adobo, tapos may sabaw ng sinigang on the side. Sa huli, mukhang lamang ang team sinigang. Mabuhay ang may asim. Maaasim. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas na Team Sinigang. Kayo, Pia, Ivan? Team Sinigang din ako. Adobo. Ay, Team sinigang. sinigang. Ay, sige, adobo na lang. Para quiz lang. Bias ako sa may sabaw eh. Yan. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.